cap our rainy day food trip, magtimpla na tayo ng kape at sabayan natin ang minatamis na papawi sa inyong sweet cravings. Kung mag-aagahan ka sa mornings in Banawe, Siphon Coffee ang mainam na inumin sa iyong first meal of the day. Kung ikaw naman ay mahilig sa sweet pastry, hindi ka mauubusan ng options sa bread buffet ng Lala Garden Cafe. Wow, John! Grabe! Nakaka-speechless yung dami ng spread nyo. Heaven talaga, yes. Nakakatakot. Ito, titigman natin yung mga favorites ni John. Strawberry tart, sobrang balanced ng flavor. Hindi matamis. For me, swak na swak. Winner to winner. Korean vanilla. Siguro mas na-appreciate ko siya kasi galing ako sa isang matamis na dish. Gusto ko patok na patok or labas na labas yung lasa ng mix. Shake for one? Why not two? Sa laki ng ice drink na ito sa The Porch, talaga namang kakailanganin mong tumawag ng restback. Tignan nyo naman yung size ng shake nila dito. Kung titignan nyo lang kung gaano kalaki yung shake na to, hindi ko siya maiinom nang nakaupo ako. Kailangan kong tumayo. So, tikman na natin. Chocolate shake, ang tamis, masarap. Ka-date na lang yung kulang ko. Sa hanay ng cafes na may strawberry shortcake, ang version ng Old Baguio Cafe na yata ang pinakasakalam. Sa Baguio lang naman mismo nanggagaling ang cake na meron sila sa kanilang cafe sa Quezon City. Pinost ko siya sa community namin. Wala pang isang oras. Ubos yung strawberry shortcake. And yun yung nagkatapot sa amin. Nakilala kami dahil doon. Rap. Sakto to. Kahit sa desserts, minsan, looks can be deceiving. Dahil ang mais na unang tingin, cake pala sa unang tikim. Yan lang naman ang dinadayong recipe ni Etching Lilian sa kanyang restaurant sa Pampanga. Sa isang, lalagay mo nga yung, sabi ko, yung flour. Opo. Ay, yung mantikilya po. Mantikilya muna, Okay, yung butter, tapos flour. Tapos lutuin mo, tapos off the fire, lagay mo yung milk. And then, yung egg yolks, lagay mo na. Ilang egg yolks po ito? Yung mais naman po, ma'am? Nilagyan ko na lang ng mais. Okay. Kasi mais ang ano yan. Pero kung Braso de Mercedes, wala nang mais. Opo. So yung 4 egg yolks po natin, imbis na may tapon yung egg whites, yun naman po yung gagawin natin sa merang. Okay. Noong 1918, tinuruyan ng yung mga Protestant missionaries sa Candaba para mag-convert sila sa religion, di ba? Okay. Katoliko tayo, from Katoliko mag-Protestante. Opo. Ngayon tinuruan nila ang mga tao doon na ganyan gumawa. Kailangan po parang bukol-bukol. Oo. Yan. I-oven na po natin. Okay. Wow! Yan na po yung feeling niya, yung palaman. Rolyo ko na po. Ay, ang ganda. Yan. Laki ng mais. And who would think, di ba, 1918, ang laki po talaga ng role na ginagampanan ninyo in promoting local techniques, original heritage recipes na eto, hindi ko alam na nag-exist. Perfect.